Ang sarap sa pakiramdam, yung tipong malaya ka, kaya mong gawin ang lahat dahil walang humadlang sa'yo. Ngunit paano kung sa pagmulat ng iyong mata, nabalitaan mo na lamang na ikakasal ka na sa taong kailanman ay hindi mo pa nakikilala? Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay ni Karil, kung paano niya pinaglaban ang kanyang karapatan bilang isang babae. Pero mapilitan pa rin siyang gawin ang isang bagay na labagman sa kanyang kalooban dahil pala sa nakaraan ng pamilya. Kaya mga kaibigan, samahan niyo muli ako sa ating kwento. Pero bago tayo magsimula kaibigan ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat po. Laking gulat ni Karil noong narinig nito ang sinabi ng kanyang ama. Bagamat hindi niya masyadong narinig ang sinabi nito pero hindi siya nagkakamali. Karil, bukas sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa kilala ko, sa dati kong amo. Karawan kasi ng kanyang anak at gusto ka rin nilang makilala. Pa, bakit ngayon lang nila ako gusto makilala samantalang ilang taon ka nang hindi nanilbihan sa kanila, hindi ba? Baka po hindi ako makasama sa inyo, medyo abala kasi ako sa trabaho. Lalo na at darating ang bago naming boss, baka ito pa maging dahilan para mawala ng trabaho. Iha, anak, yun lang naman ang gusto ko eh. Yung panahon na yun, pero kung wala ka namang oras, okay. Sa sunod pagkataon na lamang. Dating family driver ng mag-asawang Jennifer at Lucas itong si Tatay Gilbert. Halos 2 dekada na rin ang naging serbisyo nito sa kanyang mga among doktor. Pero dahil sa may edad na itong si Gilbert ay nakapagdesisyon ang mag-asawa na kailangan ng pahinga ng matanda. Ngunit bago pa man nangyari ang lahat ng iyon ay malaki ang pasalamat ni Karil dahil nakapagtapos ito sa pag-aaral bilang nurse sa tulong ng sipag at tiyaga ng kanyang ama. Dahil na rin sa kasipagan ni Karil ay nakapasa ito sa licensure exam kaya agad din ito nakapasok bilang nurse. Sa katunayan nga ay malaki ang offer nito sa ibang bansa ngunit tinanggihan niya ito. Mas pinili niya magtrabaho sa kanilang nayon para lamang din hindi mapalayo sa kanyang ama. Wala na kasi ang kanyang ina. 5 taon na ang nakalipas kaya ayaw niyang iwan ang amang nito mag-isa. Lalo na ngayon na matanda na ito at wala pang ibang karamay. Anak, hindi ba dati mo pa silang gustong makita at makilala? Ito ang pagkataon mo para mapasalamatan sila, anak. Pero pa, nakita ko naman sila sa mga advertisement, di ba? Kung okay lang, sana sunod na mga araw na lamang. Marami talaga akong gagawin ngayon eh. Bahagyang napag-iwi ang mukha ng kanyang ama dahil sa kanyang pagtanggi dito. Karil, hindi naman pwedeng ipagpaliban ng karawan ng kanilang anak sa trabaho mo. Pero nakahiya dahil sinabi ko sa kanila na isasama kita doon. Remember, malaki ang utang na loob natin sa kanila. Dahil sa sinabi ng ama na mapahiya ito sa dating mga amo ay hindi na siya napagtanggi pa. Ayaw niya malagay sa kahiyan ang ama. Umaga siya nakauwi mula sa trabaho. Sinubukan niya magpaalam sa mas nakataas sa kanya. Noong una hindi siya nito pinayagan dahil alam nilang noong ding araw na iyon ay babalik mula sa ibang bansa ang kanilang boss. Mabuti lang at pinayagan siya sa mas nakataas sa kanya. Karil, ano ba bang ginagawa mo dito? Sino bang tinatawagan mo? Huwag mong sabihin na yung lalaki mo. Nagkaroon kasi ng nobyo noon itong si Karil, isang kababata at malapit sa kanya. Subalit hindi ito tanggap ni Gilbert dahil isang hamak na janitor lamang ito sa ospital at walang mapapala dito si Karil dahil paglilinis lamang ang kanyang alam. Ngunit para kay Karil, hindi mahalaga kung ano man ang trabaho at estado sa buhay. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay mabuting tao at natatrabaho ng marangal. 2 taon din tumagal ang kanilang relasyon. Masaya itong si Karil dahil tanggap niya ang pamilya ni Jefferson. Pa, ano ka ba? May tinawagan lamang ako sa trabaho ko sa office para naman mahabilin ko sa kinla ang mga gawain ko doon. Karil, nasuot mo na ba ang damit na bili ko sa'yo? Oo naman pa, pero bakit ka pa bumili ng damit na yun? Gusto ko lamang isimpleng kasuotan. Ano ka ba anak? Gusto ko presentable ka sa mga yun pagdating sa bahay nila. Sumang-ayon na lamang itong si Karil sa kagustuhan ng ama. Halos kalahating oras naman ang biyahe nila patungo sa isang mansyon na noon ay madalas niyang hinahangaan. Karil, ayusin mo na mamaya ang pagbati sa kanila. Hindi basta-basta ang mga taong yun. Siyempre naman pa, nakarating na sila sa isang malaking bahay. Nag-doorbell na itong si Gilbert. Ilang minuto lamang nakalipas ay binuksan sila ng isang katulong. Naku, magandang gabi sa inyo, Mang Gilbert. Pumasok na po kayo sa loob. Habang nalalakad ay hindi mapakali itong si Karil. Inamin niyang matutuwa siya dahil ito ang unang pagkakataon na makasama at makapasok siya sa malaking bahay na iyon
na tumulong sa kanya para makapagtapos sa pag-aaral. Kinakabahan siya sa pangyayaring iyon. Inakala nilang mag-ama na maraming bisita ang darating subalit mukhang tahimik ang lahat. Madam, narito na po sila Mang Gilbert at ang kanyang anak. Pagpasok ng mag-ama ay bumungad sa kanila ang dalawang matanda. O anak, magbano ka sa kanila? Magandang gabi po sa inyo. Gilbert, ito na ba ang anak mo? Tignan mo nga naman dalaga na at napaganda pa. Oo ma'am, siya nga pala ang anak ko. Siya yung tinulungan niyo noon. Binabati ka namin Gilbert dahil nabalaki mo na maayos ang anak mo at ngayon isa na rin siyang profesional. Juna, narin na ba si sir mo, Ariel? Opo ma'am. Pakisabi naman na dumiretso dito para sumabay sa amin kumain. Dad, ma'am, magandang gabi sa inyo. What's going on here? Ariel, naalala mo ba itong si Mang Gilbert? Siya ang driver natin noon, yung naghatid sundo sa'yo sa eskwelahan. Oo naman, mabuti naman po at narito kayo. Siyempre ma'am, sino ba naman yung nakalimot sa kanya? Siya ang best driver para sa akin. Napansin ni Karil ang binata na nagtataglay ng kagwapuhan. Macho ang katawan ngunit hindi niya ito type. Wala pa ring masigit kay Jefferson na kanyang nobyo. Gilbert, Karil, ito nga pala anak namin, si Ariel. Katulad namin na natrabaho rin siya bilang isang doktor. Anak, ito nga pala si Karil, isa rin siyang nurse. Okay fine ma'am, pero kailangan ko ng pahinga, medyo napagod ko sa trabaho eh. Ariel, hindi ka ba kakain? Ma'am, kumain ako sa labas. Natutuwa ako Tay Gilbert at muli tayo nagkita, hayaan mo. Bibisita ko sa inyo balang araw kapag may oras ako. Iho, bago ako pumunta sa kwarto mo, pwede mo bang ilibot ang guest natin tonight? Pero ma'am, I'm tired. Please Iho. Ay, okay ma'am, as you wish. Tara na Miss Mendoza, follow me. Umalis na ang dalawa, nilibot nito ang buong bahay. Samantalang naiwan naman ang mga magulang nito at may seryosong pinag-usapan. Miss, what do you want? Anong sadya dito? Ako? Excuse me, ang parents mo ang nagpunta sa amin dito dahil meron daw isang celebration pero mukhang wala naman pala. I'm just wasting my time. Alam mo Mr. Ariel San Jose, kung hindi lamang dahil kay Papa hindi ako pupunta rito ngayon sa lugar nyo. Ba? Ikaw pa yata ang ganang may magalit ngayon Mendoza. Ako? Ikaw ngayong makaasta kung sino ka perkit nasa loob kami ng pamamahay nyo? Samantalang patuloy pa rin nag-uusap ang mga magulang nila. Gilbert, marahil ito na ang tamang panahon para pagtapat natin sa dalawa kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit sila ngayon nagkita ngayon. Mrs. San Jose, hanggang ngayon ba hindi pa rin nabago ang plano nyo? Gilbert, hindi na magbago ang lahat. Tutol man o hindi, patuloy pa rin ang sunduan natin para sa kanilang dalawa. Ma'am, nailibot ko na si Karil. Papasok na ako sa kwarto ko. Sandali lang Iho. Meron tayong mag-usapan. Hindi ito pwedeng ipagpabukas pa. 3 taong gulang ka na ngayon. Ma'am, ano naman ang problema sa edad ko? Iho, kailangan mo na magpakasal. Ma'am, kasal? Ano ba kayo? Paano ako magpakasal? Samantalang wala akong girlfriend, di ba? Ariel, iyang nasa harapan mo ngayon, siyang babaeng papakasalan mo. Ma'am, at talagang pinaplano niyo na ito lahat? Kasabot pa sila? Iho, you don't have a choice. Leon Luis to marry Karil. Naintindihan mo ba ako? Kung hindi ay hindi mo na makukuha ang mana mo. Bibigyan kita ng pagkataon para makapag-isip. Anyway Gilbert, ulit mag-usap ang pamilya natin at kung kailan ang kasal. You may go now. Dahil sa pangyayaring iyon ay halos magwala itong si Ariel. Samantalang umalis na rin sina Gilbert at Karil. Pa, ano ba nangyari dito? Hindi ko maintindihan. Paano ikakasal ako sa lalaking yun? Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya mahal. Anak, mabait naman ang batang yun. Saksi ako sa kanyang paglaki. Pa, kahit na. Bahala kayo pero hindi ako papayag. Dahil ba sa malaki ang pag-utang natin sa kanila? Kaya ganun na lang? Karil, hindi mo alam totoong kwento kung bakit ito nangyari dahil bata ka pa noon. Labis na guluhan itong si Karil. Tila may malalim na dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Pagka-uwi nila sa bahay, agad itong umakyat sa kanyang kwarto para pahinga. Ngunit kahit anong pikit ng kanyang mata, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. 3:00 na madaling araw, ngunit gising pa rin ito.
Pumasok sa isipan ng dalaga na pansamantala munang umalis sa kanilang bahay. Nag-iwan na lamang ito ng sulat at pera para sa pangailangan ng kanyang ama. Hindi niya gustong iwan ang ama, subalit paano naman ang kanyang karapatan, lalo na ang pagpili ng lalaking dadalhin sa altar. Napagtanto ni Karil na nasa sapat na taong gulang na siya para makapagdesisyon. Ayaw niyang sa huli ay magsisi ito dahil hindi niya pinaglaban ang kanilang pagmamahalan ni Jefferson, ang lalaking totoo niyang minahal. Sa oras ding iyon ay nakapaghanda na si Karil, naligpit na ang gamit. Tinawagan niya itong si Jefferson para sa kanyang planong pagtakas. Gusto niyang lumayo muna kasama ng mahal nito, kaya dandahan niyang binuksan ang pinto para makalabas na ito sa kanilang pamamahay. Ngunit may biglang bumukas ng ilaw at labis niya itong ikinagulat. Karil, at saan ka pupunta? Lalayas ka? Yan bang tinuro sa'yo ng lalaki mo? Alis ka na walang paalam sa magulang? Pa, hindi niyo kasi ako naintindihan eh. Ayaw ko magpakasal sa lalaking iyon, lalo na't hindi ko siya kilala. Alam ko namang hindi kayo sang-ayon sa relasyon namin ni Jefferson, pero huwag niyo naman akong ipilit sa iba. Karil, nakaplano na ang lahat, kaya bumalik ka na sa kwarto mo. Pa, pakiusap. Hayaan niyo naman ako mag-isip na maging masaya ako. Ngunit walang imik lamang ang kanyang ama. Pumasok ka na muli sa kwarto mo, Karil. Huwag ka na matigas ang ulo. Wala siyang lakas ng loob para pagpatuloy ang kanyang balak na tumakas. Umiyak na lamang ito habang nakahiga sa kanyang kwarto. Naisipan niyang tawagan ang mahal nito. Jefferson, pasensya ka na. Hindi na matutuloy pa ang binabalak natin. Nahuli ako ni Papa kaya hindi na ako basta-basta makatakas ngayon. Talaga bang ipapakasal ka niya, Karil, sa isang doktor? Oo, Jefferson. Sana huwag kang magalit sa akin. Hindi ko to ginusto eh. Alam ko naman, Karil, ang totoo nga gusto kitang ipaglaban sa papa mo. Pero ayaw ko naman na magkalamat ang relasyon niyo bilang mag-ama. Ang totoo, nahiya ako sa'yo, Karil. Nakapagtapos ka ng pag-aaral, may magandang trabaho, tapos ngayon sa isang katulad ko lamang ikaw pumatol. Maswerte sana ako kung nagkataon yon, pero hindi naman yaman mo ang habol ko eh, kundi talagang mahal kita. Ikaw lang gusto ko makasama hanggang sa pagtanda ko, Karil. Matapos na kanilang tawag ay tuloy na ngang nakatulog ang dalaga. Kinabukasan maagang kinatok ang kwarto ni Karil, bagamat mahapdi pa ang kanyang mata dahil sa ilang oras lamang itong nakatulog. Iha, gumising ka na dyan. May naghintay sa'yo dito sa labas. Sumilip ang dalaga sa labas. Nakita niya ang isang sasakyan at ito ang sasakyan na nakita niya kahapon. Pa? Anong ibig sabihin nito? Bakit may make-up artist dito sa loob? Excuse me, Miss Mendoza. Pinadala pala kami mula sa San Jose family. Kailangan ka namin ayusan dahil maganap na mamayang hapon ang inyong kasal ni Dr. Ariel. Ano? Pa? At talagang pumayag kayo? Pinaproseso niyong papel nang hindi ko man lang alam? Anak, kailangan mo nang malaman ito. Alam mo noong ipinanganak ng iyong ina, nahirapan siya dahil sobrang laki mo noon at kailangan niya CS. Malaking gastusin sa panahong iyon pero tumulong pa rin sa atin ang mag-asawang doktor hanggang dumating ang panahon na nagkasakit ang iyong ina. Narin pa rin sila para tumulong sa atin. Pero meron silang isang kondisyon. Kapag dumating ka na sa tamang gulang ay kailangan mo magpakasal sa kanilang anak bilang kabayaran sa pagkakautang natin sa kanila. Nang lumuha itong si Karil dahil sa ginawa ng kasunduan. Wala na nagawa itong si Karil kundi sundin na lamang ang kagustuhan ng mga ito. Nakasuot ng isang magandang kasuotan itong si Karil habang pababa mula sa loob ng sasakyan. Pagpasok nito sa loob nakita niya ang nakatayong lalaki na magiging asawa nito. Nakasuot din ito ng isang magandang kasuotan na nabagay sa kanya. Inikot ni Karil ang kanyang paningin. Maraming tao pala ang dumalo sa kanilang kasal. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay, tila nang lalamig ang kanyang kamay ni Karil dahil na rin sobrang kaba. Narito na ba ang lahat? Magsimula tayo. Saad ng pari na magkakasal sa kanila. Tinignan ni Karil ang lalaki, ngunit wala rin itong kibo sa kanya. Ikaw, Ariel, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang kabiyak ng iyong puso, karamay sa hirap at ginhawa, kasama hanggang pagtanda? Sumagot naman ang lalaki. Yes, Father. Tinatanggap ko po si Karil bilang asawa ko. Karil, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang kabiyak ng iyong puso? Kasalukuyan nakaharap itong si Karil sa mukha ng lalaki. Karil, tinatanggap mo ba si Ariel na maging kabiyak ng iyong buhay? Bago sumagot noon itong si Karil, biglang may dumating na sasakyan. Pilit itong pumasok sa loob at nilapitan ang babae. Karil, sumakay ka na, bilis! Naaninag ni Karil na si Jefferson pala
ang nagmamaneho ng motor kaya sa isang iglap ay bigla itong matras at agarang sumakay sa motor. Jefferson, bakit mo ito ginagawa? Karil, kailan pa ba kita pwedeng ipaglaban? Kung huli na ang lahat? Kung wala ka na sa buhay ko? Biglang pinaandar ng Jefferson ang sasakyan at mabilis itong umalis. Samantalang laking gulat naman ng mga taong nasa loob, lalo na itong si Ariel at mga magulang nito. Gilbert, ano itong ginagawa ng anak mo? Pinahiya niya kami sa harapan ng maraming tao? Hindi ito maaari. Hindi kami papayag. Pasensya na kayo. Hindi ko naman po inakala na gagawin ito ng anak ko. Hayaan niyo po ay gagawin ko ang lahat para bumalik dito ang anak ko. Ariel, ipahanap mo si Karil. Gawin mo ang lahat para makita mo siya. Gilbert, alam mo nang gagawin namin kapag hindi bumalik si Karil. Kukunin ko mula sa iyo ang pagmay-ari ninyo. Pero ma'am, huwag niyo nang gawin to sa akin oh. Alam mo Gilbert, marami na kami nagawa sa inyo. Ito lang gusto namin pero hindi niyo pa magawa. Dahil nga sa hindi natuloy ang kasal ay nagsiuwian na ang mga taong naroroon. Umalis na rin si Gilbert pauwi ng bahay. Sinubukan niyang tawagan ang anak ngunit hindi ito sinasagot ang tawag. Hindi ba naman ni Gilbert kung magagalit ba ito o maawa sa sitwasyon ng kanyang anak. Jefferson, saan tayo pupunta? Saan tayo titira ngayon? Hindi naman pwedeng bumalik ako sa bahay, baka nandun ang mga tauhan nila. Ako nang bahala Karil. Pansamantala mo tayong tumira sa apartment ko. Pero dadaan mo tayo sa tindahan para naman makabili ka ng isusuot mong damit. Jefferson, salamat dahil naligtas mo ako mula sa pangyaring ito na hindi ko talaga gusto. Pero nag-alala ako sa papa ko. Baka kung ano mangyari sa kanya, lalo na at umatras ako sa kasal. Alam ko na kung bakit siya pumayag na kasal ako kay Ariel San Jose dahil sa pagkautang ng pamilya namin noon. Siguro kailangan kong humanap ng paraan para mabayaran namin ang lahat ng iyon at hindi nila makuha ang pagmayari namin lalo ang bahay. Huwag kang mag-alala, Ariel. Tutulong ako. Jefferson, wag na. Nakaya sa'yo. Siya nga pala, kumusta pala ang hospital? Dumating na ba ang boss natin mula sa ibang bansa? Nako, yun nga ang sabi-sabi ng mga kasama natin. Pero hanggang ngayon kasi hindi pa rin dumating ang boss natin eh. Papasok na ko bukas, Jefferson. Baka marami nang nakatambak sa office. Karil, sabay na tayong pumasok bukas. Magkaiba naman ang department natin, di ba? Ikaw isang nurse at ako isang janitor. Alam mo Jefferson, napatunayan mo sa akin na talagang mahal mo ako. Karil, balang araw, maayos din natin ito, ang lahat. Matanggap din ako ng papa mo. Dito ako na sa kama ko mahiga at doon ako sa sofa. Sigurado ka ba Jefferson? Oo naman, sigurado ako. Kailangan nating masanay mula ngayon na magkasama sa isang kwarto. Dahil pagdating ng tamang panahon, magiging mag-asawa na rin tayo. Yun nga lang kung magpakasal ka sa akin. Jefferson. Hindi, nabibiro lang ako, Karil. Basta, magtulungan na lang tayo. Tuloy na nga natulog ang dalawa. Kahit mag-girlfriend na ang dalawa ay ginagalang pa rin ni Jefferson ang kanyang nobya. Nangako siya sa kanyang sarili na kasal muna bago ang lahat para kay Jefferson. Kinabukasan maagang nagising ang binata para maghanda na makain nilang dalawa. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay natupad na rin ang kanyang pangarap na makasama kahit papaano ang kanyang nobya. Karil, gumising ka na. Nakahanda na pagkain sa mesa. Ako, Jefferson, pasensya ka na. Hindi ako nagising ng maaga, medyo napagod ako kahapon. Ayos lang yun, Karil. Ang totoo, gusto kong ipagluto kita ng makain dahil bisita kita, hindi ba? Tsaka, dobyo mo ako. Jefferson, paano nga pala nagkaroon ng motor? Hindi ba mahal ang motor na yon? Nako, ano ka ba? Hiniram ko lang yun sa kakilala ko. Ganun ba? Mabuti naman at pinahiram ka. O tara, kumain na tayo para naman sabay tayong magtungo sa trabaho. Sakin ng motor na to. Mga ilang araw ko rin itong gagamitin. Umalis kasi pa ibang bansa ang may-ari nito kaya naman ay binilin mo na sa akin. Matapos na kanilang paghahanda ay sabay silang nagtungo sa trabaho. Nako friend, mabuti naman at bumalik ka na. Hinahanap ka ng supervisor natin, maraming pasyente roon na nakarang araw. Pero friend, nagpaalam naman ako sa kanya. Siya nga pala, balita ko kinasal ka na daw. Gaano ito katotoo? Nako friend, hindi natuloy. Mahabang kwento pero hindi ko siya mahal eh. Alam mo Karil, sayang naman. Isa palang doktor ang mapangasawa mo. How I wish sana ako na lang yun. Micaela, oo, mayaman sila pero halos hindi naman malunok ang ugali nito. Huwag mong sabihin na kayo pa rin ni Jefferson, yung janitor dito sa ospital? Ano naman? Mabait naman si Jefferson, hindi ba? Oo nga, pero kung siya ang magiging asawa mo in the future,
Mahirap kasi di mo siya ka-level. Mikaela, hindi naman estado ng buhay ang hinahanap ko kundi mabait, masipag at dedikasyon. Hay naku Karil, bahala ka na nga. Sige na, suportahan na lang kita sa plano mo. Maraming salamat Mikaela. Maya-maya pa dumating na rin ang kanilang supervisor. Alright, makinig kayong lahat. Sa sunod na mga linggo pa darating ang boss natin, kaya maghanda kayo. Oo Karil, mabuti naman at nakabalik ka na dito. Akala ko hindi ka na mapasok dito. Marami na nga lang ng trabaho dito ngayon. Ma'am Melody, pasensya na ho kayo pero narito na po ako. Kailangan ko ang trabahong ito. Siya nga pala, may naganap sa'yo kahapon dito. Ang sabi tatay mo daw yun at may kasama siyang isang doktor. Si Dr. Ariel San Jose. Galit na galit sa'yo. Ang sabi ko wala ka pa dito. O sige na, back to work na everyone. Karil, ayaw kong dumating sa punto na dito mismo sa ospital magkagulo. Paano kung dumating ang boss natin? Baka ito pa ang dahilan para matanggal tayo sa ospital. Hayaan niyo po Ma'am Melody. Hindi po mangyayari yun. Siguraduhin mo lang Karil ha. Samantalang hindi naman alam ni Gilbert ang gagawin. Matapos tumakas ang kanyang anak sa kasal, binigyan siya ng palugit ni Mr. San Jose para magpakita si Karil sa kanila dahil kung hindi ay paniguradong manirahan siya sa kalsada. Sinubukang tawagan muli ni Gilbert ang kanyang anak at sa pagkakataong iyon sinagot ni Karil ang kanyang tawag. Hello pa. Karil, nasaan ka na ba? Pa, sorry kung bigla akong umalis pero alam niyo naman hindi ba na di ko kayang masikmura ang kasal na yun. Hey Ariel. Anak, pakiusap, bumalik ka na dito. Dahil kung hindi ay mawala sa atin ang bayat lupa na ito. Kukunin nila ito bilang kabayaran sa lahat ng utang natin. Pa, magkano daw ba ang utang natin dyan? Ang sabi ni Mr. San Jose, nasa kalahating milyon ang kabuuan nito. Pa, huwag kang mag-alala dahil hanap ako ng paraan. Pakiusapan niyo sila na bigyan tayo ng ilang buwan para makabayad sa kanila. Anak, hindi ko alam kung papayag sila sa ganung plano. Dahil kung babayaran sila gusto nilang agad-agad mismo. Pa, tatawag ako ulit sa iyo ha. Huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan. Basta pa mag-ingat ka dyan, ako ang gagawa ng paraan. Biglang binaba ng Karil ang tawag, parang nagsisituloy ito na tinakasan niya ang kasal. Di saan ay walang problema ngayon ang kanyang Papa Gilbert. Matapos ng trabaho na Karil at Mikaela ay bumaba ang mga ito sa kantin para kumain. Napansin ng dalawa na naroon din pala si Jefferson habang kumakain at may kausap sa phone at tila tuwang-tuwa pa sa kanyang kausap. Karil, hayon ang boyfriend mo na janitor. May ibang kausap sa phone. Sino kaya ang kaponpal niya? Patay ka lang Mikaela ha. Lalapitan ko muna sa Jefferson. Sige friend, kausapin mo siya. Excuse me Jefferson. Kumain ka na ba? Karil, hindi pa nga eh. Heto at kakarating ko lang din dito. Sabay tayong kumain. Biglang binaba ng lalaki ang tawag sa phone. Sige na Karil, umorder ka na, ako nang bahala sa lahat. Jefferson, sino yung kausap mo sa phone kanina? Yun ba? Yung may-ari ng motor na hiniraman ko, tumawag sa akin at kinumusta ako. Ganun ba? Oo. Teka lang Karil, mukhang may nabasa ako sa mukha mo ngayon ha. May problema ka ba? Heto nga, nakausap ko ni si Papa. Kapag hindi namin nabayaran ang kalahating milyon na pagkautang namin, mapapilitan nilang kunin ang bahay at lupa namin, lalo na't pamana ito ng lolo namin. Tulungan mo ako Jefferson, baka may alam kang taong pwedeng utangan dyan. Sa halaga na yun, babayaran ko naman sa loob ng isang taon. Naku Karil, walang taong mapapahiram ng ganong kalaga. Pero hindi ba nangako sa'yo noon na tutulungan din kita? Hayaan mo. Gagawa din ako ng paraan para makatulong sa'yo. Susubukan kong humiram sa kaibigan ko. Yung nagpahiram sa akin ng motor na yun. Kapag pumayag siya, solve na problema mo. Sana nga Jefferson pumayag siya. Oo Karil, pipilitin ko siyang pumayag. Sumabay na tayong tatlong kumain. Jefferson, may tanong ko lang sa'yo. Anong balak mo sa relasyon niyo ng kaibigan ko? Baka dumating ang panahon na tatanda kayo pero ang pagiging janitor pa din ang trabaho mo. Tingnan mo nga itong kaibigan ko, isang nurse. Hindi na deserve na magkaroon ng boyfriend na katulad mo. Mikaela, tama na. It's my choice Mikaela. Pinili ko si Jefferson kasi mahal ko siya. Friend, kung tinuloy mo pa ang kasal ninyo, di sana milyonarya ka na. Hindi na sana ay mahirap pa ang papa mo. Pero buhay mo yan eh. Ikaw ang bahala. Ano kaya ang gagawin ni Jefferson para matulungan ang nobya na mabayaran ang pagkakautang nito? Totoo kayang isang kaibigan lamang ang kausap niyang binata sa phone. Matapos ng buong maghapong pagtatrabaho ay umuwi na itong si Karil sa apartment.
Samantalang naiwan muna itong si Jefferson para mag-overtime sa paglilinis. Karil, mauna ka na umuwi sa apartment. Tapos ko lamang ito. Meron ka namang extra susi, hindi ba? Ganun ba, Jefferson? Kung ganun ay hintayin lamang kita dito. Wag na, Karil. Baka medyo matagalan pa ako. Sigurado ka ba? Oo, sige. Sigurado ako. Pinasakyan na lamang ni Jefferson ang nobya ng taxi sa labas ng ospital. Samantalang muli namang may tumawag sa phone nitong si Jefferson. Inakala niya ang kaibigan nito na tumawag sa kanya, ngunit laking gulat niya dahil ang kanyang mga magulang mula sa ibang bansa ang tumawag sa kanya. Iho, Jefferson, kumusta ka na dyan? Mom, Dad, I know everything. Kung hindi ako pumasok dito bilang janitor, hindi ko agad ma-realize na mahalaga pala ang bawat tao. Kahit ano pa mang klaseng trabaho ang estado sa buhay nila. Naku, nice to hear that, Iho. Ma'am, ano sadya niyo bakit kayo napatawag sa akin? Jefferson, ito ng tamang panahon. Talaga, ma'am? Alam mo na ang gagawin mo, hindi ba, Jefferson? Kinabukasan, magkasabay ulit ang dalawa sa pagpasok sa trabaho. Ngunit dumating ang panahon na aktuhan pa rin itong si Karil ng kanyang ama at si Ariel. Anak, pakiusap. Hindi ka ba naawa sa akin na mawala sa atin lahat ng may-ari natin? Karil, sa huling pagkakataon, sumama ka sa amin ng papa mo. Ituloy natin ang kasal. Biglang hinawakan ni Ariel ang braso ng dalaga at nila ito palabas ng ospital. Bitiwan mo nga ako, Ariel. Nasaktan ako. Ganito bang klaseng relasyon ang gusto mo? Na sinasaktan mo ako? Di ba nga tayo kasal eh? Ariel, bitiwan mo ako. Aba, mukhang ito na ba yung janitor na pinagmalaki mo sa akin, Karil? Ano mapapala mo sa lalaking ito? Pwede ba, Ariel? Kung papipiliin ako, mas gusto ko pang makasama sa Jefferson kaysa sa'yo. Pwede ba, janitor ka? Huwag ka namang alam sa amin dito. Kung ayaw mong ipatanggal kita sa boss mo, paniguradong ako ang tapanigan nun. Hindi ba? Kalahating milyon ang pagkakautang nila sa akin? Ano? Magbabayad ba kayo? Ha, Ariel, ako ang babayad ng utang nila sa'yo. Nagpapatawa ka ba? Isang janitor kumikita lamang ng barya-barya tapos ngayon gustong bayaran ang utang nila? Bakit, Ariel? Dahil ba sa mahirap lamang kami? Ibababa ng tingin mo sa amin? Oh, narito ang kalahating milyon. Siguro naman, lulubay mo na ang pamilya ni Karil. Ano ka ba? Sama na ko ang perang ito, paniguradong nagnakaw ka. Nasaan ang boss niyo dito? Gusto ko siya makausap. Paano ka nagkaroon ng ganito kalaking halaga? Samantalang isa ka lang namang janitor, hindi ba? Siya ang may-ari ng ospital na ito. Naibang ka na ba? Janitor, may-ari ng ospital na ito? Tawagan niyo ang guard dito. Mukhang nabaliw na yata ang janitor na ito eh. Nagnanakaw siya ng kalahating milyon. Maya-maya pa, may dumating na mga gwardya sa halip na si Jefferson ang kanang ilabas sa ospital ay hinawakan ng dalawang gwardya itong si Ariel. Oh, teka lang. Bakit ako ang hinawakan nyo? Itong janitor ang may kasalanan. Nagnakaw siya ng malaking halaga. Mister, pasensya na ho kayo pero wala kayong pahintulot na pumasok sa ospital na ito. Guard, gusto kong makausap ang boss niyo dito. Kapag nakausap ko ang boss niyo dito, paniguradong papatanggal ko kayo dahil wala kayong respeto sa akin. Mr. Ariel, hindi mo na kailangan pang makita ang boss namin dahil ito na mismo ang nasarapan nyo. Siya ang boss namin, si Mr. Jefferson. Guard, ilabas niyo ang lalaking ito dahil ayaw ko nang makita pa na makatapak ang lalaking ito sa ospital ko. Sandali lang, hindi ito maaari. Tuloy na ngang pinalabas ng gwardya itong si Ariel sa ospital. Samantalang laking gulat naman ni na Karil at Gilbert sa kanilang natuklasan. Sandali lang, Jefferson. Totoo bang lahat ng nalaman na ito? Oo, Karil. Ako nga ang CEO ng ospital na ito. Wala kang dapat mag-alala dahil binayaran ko na ang inyong pagkakautang. Hindi naman nakapagsalita itong si Gilbert. Bigla itong napaluhod sa harapan ni Jefferson. Patawad, Iho. Hindi naging maganda ang trato ko sa inyo at tutulak ko sa relasyon yung dalawa ng anak ko. Wala akong ibang hangad na mapabuti ang kanyang buhay. Pero mukhang nagkamali ako sa desisyon ko. Mr. Gilbert, kumain na po kayo dyan. Nakahiya naman sa mga empleyado ko at nakita kayo nakaload sa akin. Sige, pinapatawad ko na kayo pero sana lang po sa sunod huwag po tayo maghusga agad ng tao.
Kahit mayaman man o mahirap, may karapatan ding magmahal. Ang malaga ay totoong nagmamahalan ng mga ito. Samantalang galit na galit naman itong si Ariel nang dumating sa kanilang bahay. Iho, anong balita? Nakita niyo na ba si Karil? Nasaan na sila? Yun na nga ma'am, dad. Nakita ko na si Karil sa pinapasokan niyong ospital pero ayaw niyo sumama sa akin. Anak, kung ganun, kukunin natin ang lahat ng may-ari nila. Binigyan ko sila ng isang pagkakataon. Ma'am, wala na. Binayaran na tayo sa halagang ₱250,000. Ano? Paano nangyari yun? Yung nobyo niyang janitor? Ang nagbayad pero nagpanggap pala ang lalaking iyon. Siya pala ang may-ari ng ospital. Paano to ma'am, dad? Ariel, yun naman pala eh. Binayaran ka na. Ano bang habulin mo? Alam mo Ariel, pera lamang ang habol ko sa kanila para mabawi ang lahat ng gastos ko noon. Huwag kang mag-alala dahil makahanap ka pa rin ng babaeng maasawa mo at yung mana mo sa iyo pa rin bibigay. Bigla na lamang kumalma itong si Ariel sa naging pahayag ng kanyang ina. Pagkalipas ng ilang buwan, hindi na nga napigilan pa ang kasalang Jefferson at Karil. Bagamat laking gulat din ng mga magulang ni Jefferson na nakatira sa ibang bansa pero malaki naman ang kanilang tiwala sa anak sa naging desisyon nito. Samantalang mula noon, hindi na nagawa pang magparamdam nitong si Ariel sa kanila. Nabalitaan na lamang nilang nagtungo rin ito sa ibang bansa kasama ng kanyang mga magulang. Pinatunayan nila na kaya nilang gawin ang lahat, mapatrabaho man o personal na relasyon sa pamilya. Naging mapayapa naman ang kaisipan ni Gilbert. Hindi niya sukat akalain na maging ganito ang takbo ng kanyang buhay kasama ng kanyang anak. Nagtulungan ang mag-asawa para mas palawak pa at mapaunlad ang ospital na pinamana ng mga magulang ni Jefferson. Ang mahalaga ngayon sa buhay ni Karil at Jefferson ay nagkaroon ng solusyon ang problemang dala-dala noon ng kanyang ama. Isang tunay na pag-ibig sa katauhan ni Jefferson ang lalaking nagdala sa kanya tungo sa magandang buhay. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Nais ko pong pasalamatan ang ating mga taga-subaybay na patuloy na pagsuporta at patangkilik sa ating mga kwento. Sa mga sulok ng mundo, naroon kayo. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. Hanggang dito na lamang muna. Abangan muli natin ang iba pang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon sa buhay. Hanggang dito na lamang at paalam.